Kamusta po kayo? Na-miss ko na kayo, nawala ako. Napansin niyo ba nawala ako? Hindi niyo yata napansin eh. Nawala ako sandali lang. Hindi ako naligaw. Nagbakasyon. Kaya ngayon, sariwang-sariwa. At natutuwa ako na nakapiling ko kayong muli. Nagbakasyon ako sa probinsya ng Europe. Yay! Kaya makikita nyo na naman yung mga picture ko dyan. Yan, meron na namang donation ha. Yan, so... alam nyo, kausap ko yung mga aking mga mini-mentor na mga pastor at mga guro. Sabi ko sa pakikinig ng salita ng Diyos, although sinasabi natin na ginagamit natin yung mga pamamaraan ng mga theologian, ng mga eskwelahan, yung tinatawag na hermeneutics o yung the science or the form of biblical interpretation, pero dapat simple lang although parang academic, scientific, pero nauunawaan din. Simple. Yan ang kahiwagaan ng Ebanghelyo na yung isip ng Diyos ay ating naririnig at nauunawaan at naaarok, pero nauunawaan ng hindi lamang pinakamatatalino, kundi katulad nating mga simpleng tao lamang. At yan ay nauunawaan natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kaya ang sabi ko, gawin nating simple at gusto kong i-share sa inyo to upang magamit nyo rin sa inyong pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, unang-una ang ginagawa natin, hindi ba sa ating mga ehemplo, binabasa muna natin yung teksto. Tulad ngayon ng ating tatalakayin ay 6 na talata at iniisa-isa natin yan. Ngunit ibinibigay muna natin yung pangkalahatan o pangmalakihang konteksto. Tulad ngayon, Mateo, sino ba si Mateo? Siya yung Hudyo na nagsulat ng patungkol sa Mesaya, sa mga Hudyo na umaasa na dadating ang Mesiya na isang hari at mamumuno ng may kapangyarihan. Tapos, titingnan mo yung konteksto ng mga talatang binasa, yung specific na context dun sa nangyayari. At pangatlo, at huli sa lahat, yung implikasyon o yung kabuluhan nito sa iyong buhay. Ganun lang kasimple. Kaya yun po yung ating pinagsusumikapan. At ikaw ay ganun din. Pag sinusuri at minumuni-muni mo ang salita ng Diyos, tatanungin mo yung sarili mo, eto bang talatang ito, 1 man o 10, ano ba yung pangkalahatan o pangmalakihang parte nito, let's say Matthew or Timothy o Efeso, patungkol ba saan yung aklat na iyon? Nakukuha niyo po ba? Tapos yung binasa mo, ano ba ang konteksto sa kasaysayan, sa kultura nitong talatang binasa ko? At ang huli sa lahat, ano ba ang implikasyon at aplikasyon sa aking buhay? Yan po ang ating itinuturo dito sa ating simbahan, dito sa ating mga D-group, dito sa ating mga Bible study. At ating minomodelo at ipinapakita mula sa pulpito. So kung paano nyo narinig ang salita sa pulpito, ganun din yung personal study time mo. Sapagkat sa maririnig niyo yung hapon, napaka-importante ng bawat Kristiyano ay maalam at masipag na mag-aral ng salita ng Diyos. Sapagkat pag hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, pag hindi ka lublob, babad sa salita ng Diyos, malilito ka sa mga pangyayari at mga atake ng kalaban. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia at sana ang mga Tagalog 3 o'clock service, laging dala ang mga Biblia. At buksan natin ito sa Mateo 11, nasa Matthew 11 na tayo. Talata 1 hanggang 6. Mateo 11, verses 1 to 6. Babasahin ko sa Tagalog. Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral naman sa mga bayang malapit doon. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba?
Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Pwede po bang manalangin muli tayo? Panginoon, kami po'y humihingi muli ng tulong sa inyo upang ihanda nyo ang aming puso at isipan upang makapakinig ng banal na katuruan mula sa inyong aklat. Sana, Panginoon, tulungan mo ang tagapagsalita na isang tabi ang kanyang sarili at ang malinaw at tamang katuruan lamang na nagmumula sa inyo ang mamutawi sa kanyang mga labi. Sana, Panginoon, ang banal na Espiritu Santo ang maghatid ng mga karunungan at mga impormasyon sa isip at puso ng mga nakikinig. At higit sa lahat, ikaw sanang maluwalhatian, hindi lamang sa aming pag-unawa sa inyong tulong, kundi ganun din sa aming paggawa at pagsunod sa mga makabubuting aralin na nagmumula na rin sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, muli, ano ba yung background nitong binabasa natin? Sa Mateo, ilang taon na tayo sa Mateo? Magsi-senior citizen na yata si Brother Obet, nasa Mateo pa rin tayo. Kasi napaka-importante sapagkat pinag-aaralan natin dito kung sino ang tagapagligtas. Yung unang 10 kapitulo, first 10 chapters ng Matthew, nakita natin dito ang testimonya ng kasaysayan, how history affirms. Kung paano ang istorya mismo ng mundo, yung mga nangyari, ay nagpapatotoo na ang mga propesiya, mga hula at ang mga sinabi sa lumang tipan ang nagtuturo kung sino mismo si Jesus. Natatandaan nyo, doon sa chapter 1 verses 1 to 17, ang testimonya ng mga kasaysayan ng mga Babylonians, kung saan si Daniel, daan taon bago pa man ipanganak si Jesus na Mesiya, ay inilagak na si Daniel ng Panginoong Jesus para nang ipanganak si Jesus, 800 taon bago siya ipanganak, ay nakapwesto na yung tinatawag na Eastern Kingmakers, the Magi's, yung sabi natin 3 kings na hindi naman 3 kings, na nagsasabi na ito na nga ang Mesayas. Sapagkat yung mga Magi's na walang pwedeng maging hari kung hindi i-affirm nito ay mga disipulo nitong si Daniel na nabihag 800 years earlier. So, history affirms the Messiahship of Jesus Christ. Tapos, nabasa rin natin sa chapter 1 ng Matthew yung miraculous birth na nahulaan ng history ng virgin birth ni Jesus Christ. At sa chapter 2, yung katuparan ng mga prophecy. Yung sabi natin, yung sa dami ng prophecy, mathematically impossible na tsansa lamang ang katuparan ng mga hula patungkol sa Messiah. So ito yung background nitong Matthew patungkol kay Kristo. Tapos chapter 3 ng Matthew, yung forerunner si John the Baptist na napakatagal na tumahimik ng lumang tipan, papunta sa bagong tipan, biglang may lumabas na propeta na si John the Baptist na sinasabi, eto na, darating na ang Mesiya at masdan nyo ang katuparan ng mga propesiya. At sa huling banda ng chapter 3, yung patotoo or the testimony of God the Father na ito na nga, this is my beloved Son. Chapter 4, nakita natin ang mga pagpapamalas ng kapangyarihan ni Jesus Christ sa kanyang pananalita. Yung chapter 5, yung the beatitude, yung mga nakagigimbal na hindi inaasahang katuruan na sabi niya, mapapalad ang mga hapis. Mapapalad ang mga hirap, ang mga nagugutom. So parang tinamaan tayo niyan. And this is the power of His Word. So nakikita mo na talagang itong Messiah na to ay siya nang totoo. At nakita din natin ang background nung kanyang pagpapamalas ng mga miracle sa chapter 8 ng Matthew. Yan ang ating dinaanan itong nakaraang halos 2 taon. 1 taon at kalahati. Sa chapter 8, the miracle works. Matapos ang deklarasyon, mga miracle para maniwala ang mga tao na ang aking sinasabi ay nababack-upan, napapatunayan, mga ebidensya ng mga kapangyarihang kababalaghan.
at yung patotoo ng mga disipulo sa chapter 10 na ating katatapos lamang. At ngayon, lahat ng ebidensya na yan sa historya, sa pagpapamalas ay inipong lahat bilang ebidensya na ito na nga ang Mesaya na kahit tayo ngayon ay nakikita natin na nagpapatotoo sa Kanya. Yan ang chapter 1 to 10 ng Matthew. Tulad na sinabi ko kanina, dapat pag nagbabasa ka ng Bible, nire-review mo yan. Para tama-tama yung aral na nalalaman mo. Ano? At mayroong mga tinatawag na study Bible, na lahat yan, babasahin mo na lang. Yung mga MacArthur Study Bible, Life Application Bible, na andyan sa labas, pwede niyong bilhin. Uy, may cut ako dyan, 5%, alibiro. Pero dapat alam mo yung background. Sapagkat pag nag-aral ka ng Bible, dumiretso ka agad na hindi mo pinag-aaralan ng background, baka malihis ka, mali ang interpretasyon. At maraming ganyan. Now, chapter 11, na ating tutuunan ng pansin ngayon, ay nakatutok sa reaksyon ng mga tao doon sa mga patotoo mula sa chapter 1 hanggang sa chapter 10. Ikaw, tanong ko sa iyo, ano man reaksyon mo sa iyong mga napakinggan patungkol sa Mesaya mula Kapitulo 1 hanggang 10? Ano ang reaksyon mo? Sabi mo, nakapagpahinga ako ng gusto, Pastor. Kasi nung sinesermon mo yan, madalas tulog ako. Yung ba reaksyon mo? O nakita mo na talagang totoo nga itong si Jesus Christ. At today, ang background, yung specific na konteksto natin ngayon, makikita natin ang isa sa mga reaksyon doon sa mga patotoo at deklarasyon na reaksyon ng pagdududa. At mabibigla ka kung sino yung nagkaroon ng reaksyon ng pagdududa, walang iba kundi si Juan de Bautismo. John the Baptist, doubted. Kaya yan ang title ng ating mensahe ngayong hapong ito, pag-aalinlangan. Wow! Si John the Baptist, nag-alinlangan? Sa simula, nakakabigla. Pero mamaya, makikita mo na kahit pala, Kristiyanong magigiting, nag-aalinlangan din. At mas nakakapagpalakas ng loob kasi yung reaksyon ng Panginoon sa mga katulad nating hindi laging malalakas ang pananampalataya. Makikita natin sa chapter 11, 1 to 6, yung responde ng pag-aalinlangan, tapos verses 16 to 19, yung criticism, ito yung mga reaksyon. Verses 20 to 24, yung walang pakialam ng ibang tao sa kanilang mga narinig. At matatapos ang chapter 11, 25 to 30, doon sa pagsabi ng Panginoon na lakasan ninyo ang inyong pananampalataya at ang inyong loob. Bakit natin hinihimay na ganito ang salita ng Diyos? Mahirap pong mag-preach ng ganito. Siguro kilala niya nun naman ako. Kaya kong tumayo dito, patawanin kayo ng 1 oras. Kaya ko kayong kwentuhan ng 1 oras na hindi kayo matutulog. Maiidlip lang. At siguro babalik kayo, bumalik kayo sa CCF. Yung pastor nakakatawa, nakakalibang. Pero bakit natin binibigyan ng tuon na maipaliwanag ng ganito? Sapagkat ito po makakatulong sa inyo. Ito po talaga ang kailangan ng mananampalataya. Ang pag-unawa sa salita ng Diyos. Sapagkat pag mayroon ka ng sitwasyon sa Webes, yung salita ng Diyos na makapangyarihan, na sabi nga ay parang tabak na doble ang talim, huhugutin ng Espiritu Santo yan para gamitin sa iyong buhay. Pag nagkwento lang ako na nagkwento rin at mali ang turo, ngayon malilibang. Pagdating ng Webes, walang tulong ang mga narinig. Kaya isa-isahin natin. Sabi sa Mateo 11:1 ng ating pag-aaral, pagkatapos ng mga tagubiling ito, sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral naman sa mga bayang malapit doon. So, matapos ang pag-aanunsyo ng chapter 1 to chapter 10, ito na, full deployment. Kumbaga sa hahayo na. At merong panahon na pinahayo ni Jesus ang kanyang mga alagad na humiwalay siya. Parang OJT. Ano yun? Parang yung mga anak mo pag tinuturo o man lumangoy, hindi mo siya inaalalayan. So ito yung nangyayari. At makikita dito, nakatuon dito, yung simpleng pagmiministeryo ni Jesus. Dalawa lamang ang focus ng
ministeryo ni Jesus na atin ding ginagawa sa mga araw na ito dito sa ating simbahan. Magturo, teach at mangaral. Preach, to teach and to preach the Word of God. Proclaim the good news, evangelism. Ano ang kailangan ng mga tao sa simbahan? Ang katuruan ng Panginoong Hesus na accurate, na maliwanag. Accurate and true. That is the job of the pastor. At ikaw din na bilang Kristiyano, ano ang iyong tungkulin? Maunawaan ng tama at malinaw at isagawa. The Word of God. At yan ang ginagawa ni Jesus. At sa versikulo 2 naman, ituloy natin ang ating pagbabasa, habang nagmi-ministeryo si Jesus at ang kanyang mga alagad, sinabi dito, nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Ano po ba ang nangyayari dito? The ministry, the gospel, yung gawa ng Messiah, full blast. Full blast. Na-anunsyo na, nangangaral na, at ngayon, ang nangyayari kay Juan de Bautismo na nag-anunsyo na tinawag ni Jesus na isa sa pinakamagiting, one of the greatest men on earth, alam niyo nangyayari? Nagdududa siya. He is doubting. Kaya ang titulo ng ating mensahe ay The Problem of Doubt o Pag-aalinlangan. Alam niyo, kung babasahin niyo ang New Testament, whenever doubt is referred to, madalas, pagdududa ng Kristiyano. Hindi sinabi ni Jesus, O you of little faith, sa pagano. Sinasabi niya yan sa mga mananampalataya. Para bang kailangang maniwala ka muna bago ka magkaroon ng pagdududa. Hello? Andiyan ka pa ba? At ito'y isang napakagandang encouragement sa atin. Ikaw ba minsan, nagkakaroon ka ng panghihina? Pagdududa? Do you have doubt minsan in your faith? Hello? Gising ba kayo? Minsan ba ikaw ay nahihiya sa Panginoon sapagkat ang iyong pananampalataya ay parang mababa ang antas? Minsan ganyan, di ba? Parang nakakahiya. Nung nabasa ko tong si John the Baptist, na kumbaga sa pelikula ay bida, si Nestor de Villa. Di ba? Siya yung laging bida, ay nakita natin dito na may pagdududa. Bakit siya nagdududa? Sapagkat siya'y nakabilanggo. Ako yung nag-anunsyo. Ako yung nagbautismo sa Mesaya na magiging hari, pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako yung matinding sumunod sa tinatawag na Nazarite vow. Lahat yun yung pinakamataas na klase ng pagsunod. Hindi siya umiinom ng alak, hindi siya umahawak sa patay. Yung pinakamatinding panata. Bakit ako nakakulong? Yan po ang nangyayari. Kaya tinatanong niya kay Jesus, ikaw ba talaga ang Mesaya? Baka hindi ikaw. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Nangyari na ba sa iyo yan? Lord, sumusunod ako sa iyo. Yung mga kasalanan ko, itinatwa ko. Yung mga bagay na malalaswa, itinapon ko. Yung mga pagsuway sa iyo, tinalikuran ko. Yung mga pagsunod sa iyo, nagpursigi ako. Bakit ako naghihirap? Bakit ang mga relasyon ko ay nagkakaroon ng problema? Pag ganun, ang mananampalataya, hindi nagdududa sa Diyos. Diyos ka ba talaga? Hindi ganun ang tanong. Nagdududa ka, siguro sa sarili mo, baka may ginagawa akong mali. Baka naman, nagkamali ako ng basa sa mga pangako ng Diyos. O baka naman mali ang aking direksyon. At maya-maya, nanghihina ka na, nalilito ka na, nag-aalala ka na, at hindi ka na magamit at nahihirapan ka na ring manampalataya. Sino dito walang problema? Sino dito hindi pa nagkakaroon ng problema sa buong buhay niya? Magkakaroon ka na. Lahat po tayo.
Kaya mali yung katuruan na sinasabi. Pag naging Kristiyano ka, ay lahat ng problema mo mawawala. Hindi ho totoo yan. Sapagkat itong pinakamatinding masasabi nating propeta, sa gitna ng paggamit sa kanya at pagsunod niya, ay nagkaroon ng tinatawag na dilema. Kaya napakaganda pong hambingan ng ating sarili bilang mga Kristiyano. Kaya po, ako'y tiwalang-tiwala sa Biblia sapagkat napakatotoo. Hindi siya sinungaling. Hindi lamang yung magaganda ang kanyang pinapakita, kung hindi inihahanda niya tayo sa mga bagay na susubok sa ating pananampalataya. Ang kanyang pagdududa ay hindi sa Diyos, hindi kay Jesus, kundi sa kanyang pag-unawa. Ito yung tinatawag na transition time. Wala pang Bible. Kaya hindi niya mabasa ang mga nangyayari. Sinasabi niya, akala ko ba, sabi sa Lumang Tipan, sabi sa mga propesiya, na ang Mesiya ay susupil sa mga manlulupig, na magpapagaling sa mga sakit, aayos sa mga relasyon. Bakit ako'y nakakulong? Hindi ba ako yung isa sa mga matuwid niyang napili? At muli, sasabihin ko sa inyo, ito po ay nakaka-encourage sapagkat kalimitan, pag mayroong pagdududa at pagtutuwid sa pagdududa, ito'y itinutuon hindi sa mga hindi mananampalataya, kundi 99% sa Bible, pag sinabing, bakit ka nagdududa, bakit ka natatakot, patuon sa mananampalataya. So normal pala sa atin na manghina. Hello? Hindi ba isang nakakabagbag damdamin yan? Kaya pag sinabi sa iyo ni Satanas, huy, Kristiyano ka ba? Ba't ka nagdududa? Sabi mo, huy ka rin. Yung mga disipulo nga nagduda eh. Pero nasa Bible ang tugon sa pagdududa. Huwag mong pahahabain. Sabi nga sa Mateo 8, sabi ng Panginoon, kanino? Sa mga Pariseo? Hindi. Sa mga hindi naniniwala sa Kanya? Hindi. Sinabi niya ito sa mga disipulo, sa Kanyang matatapat na mga tauhan. Nung sila'y natatakot dahil sa unos, bakit kayo natatakot? Bakit kayo nagdududa? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Why are you fearful, O you of little faith? So si Jesus pala ginaganon din ako. EJ, di ba, bataan kita? Pastor kita, di ba? Why are you fearful? O you of little faith? Parang lambing. Why you little faith? Hindi siya galit. Magpalakas ka. Pero muli, ang nakaka-encourage sa akin, 99% sinasabi to sa mananampalataya. Kailangan ka munang maniwala bago ka magkaroon ng pagdududa. Medyo nagulat ako dun sa katotohanan na yung pinag-aaralan ko. Kasi sinasabi ko sa inyo madalas, ang pinakapaboritong sandata ng dyablo sa tunay na mananampalataya ay ano? Discouragement. Gusto niya panghinaan ka ng loob. Gusto niya sumuko ka na. Mahina ka naman. Huwag ka na lang maging Christian. Ngunit ang pagdududa pala na nakatuon sa tamang tao o sa tamang pagtuon ay isang marka ng mananampalataya. Ilang verses sa Bible na sinasabi ng Panginoon na ini-encourage niya o kanyang pinapalakas ang loob ang mga nanghihina. Matthew 14:31, Matthew 28:17, Mark 11:23, Mark 16:11, Luke 12:28. Puro ganun yan. Bakit kayo natatakot? Why are you fearful? Why are you scared? Oh, you of little faith. Magpalakas kayo ng loob. Kaya nga sabi sa Santiago 5-6, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, ano ibig sabihin? Si John the Baptist kasi, nalilito siya. Akala ko ba dapat tayo ang nananalo? Akala ko ba tayo yung bida? Akala ko ba ang ating Panginoon na makapangyarihan? Bakit nakakulong ako? Bakit tayo inuusig? Bakit tayo naghihirap? Bakit tayo merong mga problema? Ang sabi sa Santiago, ito'y paghahanda sa mga pagdududa natin. Kung kulang kayo sa karunungan, pang-unawa
Kasi ang problema ni John the Baptist, at tulad din ng problema natin sa pagdududa, pang-unawa, hindi natin ma-spelling. Hindi natin mapaliwanag, kaya tayo nagdududa. Kung kayo'y kulang sa pang-unawa, hindi mo ma-spelling, humingi kayo ng karunungan sa Diyos, pang-unawa, at siya'y bibigyan, God will give you the wisdom to understand. Ganun pala. Ganun pala talaga. Those who will live godly lives will suffer persecution. Ang sino mang mamumuhay para sa Panginoon ay daranas ng paghihirap bilang marka ng tunay na tagasunod. Kaya pag wala kang paghihirap, marka ng ano yun? Jinbulag yun, marka demonyo yun. pag hindi ka inaatake ng kalaban, ano ibig sabihin nun? Kakampi mo yung kalaban. So yun po ang sinasabi, bibigyan ka ng pang-unawa, mapapaliwanag sa iyo kung anong mga kahulugan ng mga pangyayari. At hindi ito magiging kalito-lito. Bibigyan ka ng Diyos sapagkat siya nagbibigay ng sagana at hindi siya nanunumbat, Lord. Alam ko in control ka. Pero hindi ko alam ba't ako nagkakaproblema. Bakit yung anak ko nagkakaproblema? Bakit yung asawa ko? Siya ang problema. Ba't yung opisina ko problema? Ba't ang pera problema? Bigyan mo nga ako ng karunungan upang aking maunawaan. Subalit ang humiling. Sabi niya, pero pag humiling ka ng karunungan, kasi tayo hinihingi natin solusyon. Hello? Di ba? Ang hinihingi mo, tapusin mo na. Kahit hindi ko maunawaan, tapusin mo na lang. Hindi ganon. Ang gusto ni Lord, tapusin mo. Pero, bigyan mo muna akong pangunawa. Kasi pag binigyan ka na ng pangunawa, sasabihin mo, tapusin mo o hindi, nauunawaan ko na. Tapusin mo pa rin, pero hindi na masyado importante na matapos o hindi. Nandiyan pa kayo? This is God's wisdom. Makinig kayo mabuti, ha? This is frontline battle for the Christian. Kasi marami nagiging Kristiyano kasi gusto nila solusyon sa problema. Not how to handle the problem. Pang-unawa, it's wisdom. At sabi, subalit ang humingi ng karunungan para hindi magduda, ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan without doubting sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Pero muli, kahit pala si John the Baptist, gumewang-gewang, lumutang-lutang, umalon-alon. Anong tugon? You have to go to Christ. Natural sa atin yan. Mga kapatid, habang buhay tayo, nahihingi ng karunungan sa Diyos. Kaya nga ang pagsubok, ang mga problema sa buhay, ayaw man natin dyan sa mga yan, aminin natin, ay ang pangunahing instrumento ng Diyos para tayo ay lumapit sa Kanya. Sapagkat pag ang lahat ay maayos, hindi ka nakukonsulta. Ayoko din nun. Gusto ko ipangako kay Lord. Lord, walang problema, kukonsulta ako sa iyo. Pero alam ko na sarili ko Pag walang problema, yung panalangin ko, nababawasan. Ngunit, ang problema ay nagtutuloy sa pangunawa. Si John the Baptist ay nag-aalinlangan o nagdududa, ngunit naandun pa rin yung kanyang pananampalataya. Para siyang yung tatay nung bata na demon possessed, na naniniwala naman kay Jesus, pero sa tindi ng kanyang problema, sabi niya, Lord, naniniwala naman ako, hina lang ng aking pananampalataya, tulungan mo akong manampalataya. Sabi niya, di ba sa Marcos 9:24, dun sa tatay na yon, agad namang sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako, tulungan po ninyo ako madagdagan pa ang aking pananampalataya. So ang isang Kristiyano, katulad ni John the Baptist, na may problema ay dapat pumunta sa Diyos. So 3 bagay ang ating pag-usapan ngayong hapon, 3 mga dahilan kung bakit tayo ay nag-aalinlangan. 3 bagay na nagbibigay o nagdudulot sa atin ng pagdududa. 3 reasons for doubt. Number 1, pagsubok. Pagsubok. Kung tutuusin mo at titingnan mo sa makataong pagsusuri, ang ministeryo ni John the Baptist ay isang disaster. Siya ay isang matapang na mangangaral, siya ay tapat, siya ay nagsasacrifice, pero dahil sa kanyang katapatan, imbis na siya ay maitaas, siya ay naikulong. Siya ay pinag-uusig ngayon. Bakit ba siya pinag-uusig? Bakit pinag-uusig si John the Baptist? Kasi siya ay isang tagapagtaguyod ng katotohanan ng Panginoon. At pag merong mga kasamaan nangyayari, kahit siya'y mapapasama, kanya itong tinatayuan.
yung si King Herod na makapangyarihan ng panahong iyon ay merong ginawang pakikiapid at walang takot na hinarap ni John the Baptist. Naandun ang kabanatang ito sa Mateo 14. Itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan. Ipinagapos niya ito at ipinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. So itong si Herodias, nataypan niya yung asawa ng kanyang kapatid na si Philip. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, sabi ni John the Baptist kay Herod, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ang tapang ni John the Baptist. Hari yan ha, may mga sundalo kaya ka ipapatay. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan na tagapagbautismo. So ito ngayon si John the Baptist. Napakatapat, napakatapang, naninindigan, nakulong. Pero marami sa atin hindi nakakaalam na yanig pala ang pananampalataya ni John the Baptist nung pinakulong siya ni Herodes. Hindi ko alam yun eh. Alam niyo ba yun? Na nayanig siya? Nagduda pala siya. Pero hindi yung duda dahil siya'y makasalanan, kundi gumewang. Ikaw ba gumegewang ka? Tanungin mo yung katabi mo. Gumegewang ka ba? Lahat gumegewang. Lahat tayo gumegewang. Nagdududa, nagda-doubt. At pag ikaw ay nagsimulang sumunod sa Panginoon, at hindi mo inihanda iyong sarili, ay sumusunod ako kay Lord. Sigurado, wala akong problema. Sigurado, walang temptation. Sigurado, lahat ayos. Naku, delikado ka. Kaya nga po itong mga katuruan sa Bible, inihahanda ka niyan. Pag nagsimula kang tumayo para sa Panginoon, target ka na ng kalaban. Kasi ginagamit ka na ng Panginoon. Hello? God will use you. Kasi naiiba ka na eh. Yung galaw mo, kahit yung ibang Kristiyano magugulat na sa'yo, aba, iba tong si ano ah. Pagkakakitaan na, tumalikod pa. God will use you. Aba, itong si ano ah. Imbis na sumipsip sa bossing na may maling ginagawa, hindi sumipsip. Nanita. So, tanggal siya sa trabaho. God will use you. Pero humanda ka. Sapagkat sa paggamit sa iyo ng Panginoon, merong pag-uusig. Huwag kang malilito. Pag ikaw ay tumuon sa problema sa gitna ng pagsubok, at by the way, yung pagsubok, yung mga pagsubok, trials, kontrolado man ng Panginoon yan? Sa tingin mo, kontrolado ng Panginoon yan o hindi? Ay, si John the Baptist nakulong. Sa tingin mo, ganun ang Diyos? Ay, nakakagulat. Nagulat ba si Lord? Alam niya yan. At yan ay kontrolado niya. Tinatawag natin calibrated. So yun ang sasabihin mo, kontrolado ng Panginoon to. Pag sinabi mo, bakit ganun? Teka muna, ano ba nangyayari? At hindi ka pumunta kay Jesus in His Word, guguluhin ka ni Satanas. Ayan, nagsisimula ng matakot. Nagsisimula ng mga question. Ay, ang Kristiyanong ito. Kaya pag nagsimula ka sumunod kay Jesus, when you start becoming a good follower, dapat nakatuon ka sa Bible, ha? Yung sandata mo, wag mong bibitawan, ha? Kasi nakipagdigmaan ka sa kalaban, eh. Tumatayo ka, nakakaiba, tapos binitawan mo yung sandata, hindi ka na nagbabasa ng Bible. Delikado ka. Ikaw ay gugulo ni Satanas, bibigyan kanya mga panlansi upang ikaw ay sumuko. Ano bang ginawa ni Juan the Baptist? John the Baptist, nung siya ay nagkaroon ng question, sabi niya, nalito siya, pero sabi niya, nakakalito. Ba't ganito nangyayari? Anong ginawa niya? Nagpatuloy ba siyang malito? Sinabi niya, tanungin mo nga si Jesus. Puntahan niyo. He went to Jesus. At tayo, paano tayo pupunta kay Jesus? Ito, Lord, prayer. Lord, nalilito ako. Sinusunod kita pero nagkakagulo. Tapos babasahin mo, si John the Baptist pala ganun din. So, imbis na malito ka, manghina ka, lalakas ang loob mo. Yung mga nauna pala sa akin, ganun din. Yung sitwasyon ko, katulad ni John the Baptist, katulad ni Meshach, Shadrach, Abednego, katulad ni Paul. Habang nagagamit, lalong pinapahirapan. Pero habang pinapahirapan sa paglilingkod sa Panginoon, ganun din naman ang grasya ng Panginoon at nagbabalot sa kanilang sitwasyon. My grace is sufficient for you. Kaya itong si Pablo, na church planter at misyonero,
Hindi nalito. Nung siya din mismo, katulad ni John the Baptist, ay nakulong din sa kabila ng kanyang pagtatayo ng mga simbahan, dito niya isinulat ang Filipo 4:4-7, kung saan halos lahat tayo na memorize na. Ngunit ang hirap nating gamitin sa gitna ng mga pagsubok. Sabi ni Paul, habang siya ay nasa Roman prison, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Saan niya sinulat yan? Sa kulungan, at hindi lang siya nakakulong, siya ay yung kanyang paa nakabukaka, it's in stocks para pulikatin. Nakakadena. Makinig kayo mabuti. Etong sinusulat na to, hindi to 2,000 years ago para sa, this is for you. This is for us. Para sa atin to. Anong paghihirap mo ngayon? This is for you. Pero kailangan lublub ka sa salita ng Diyos. Mag-aalala ka o ilulublub mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Pag may problema ka, dapat doble-triple ang meditation mo sa Word of God. That's your only defense. The enemy will attack you. Huwag kang magdadalawang isip na pag tumatayo ka na sa salita ng Diyos, that you will not be attacked. So sabi niya, magala kayo lagi sa Panginoon, inuulit ko, magala kayo. Bakit niya nasasabi to? Sa gitna ng pagkakakulong. Because he is immersed in the Word of God. Ipadama ninyo sa lahat ng inyong kabutiang loob malapit ng dumating ng Panginoon. Huwag kayong mabalisa, do not worry about anything, but in everything by prayer and petition. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. These are battle orders. These are war language. Ito yung mga salita sa pakikidigma. Ngayon, kung Kristiyano ka, wala kang pakikidigma, hindi ka sundalo, Cub Scout ka. Because every Christian is being used will be in battle. Madilim ba ang kapaligiran natin? Ang kasamaan ba ay laganap? Then you must feel that battle. At ito ang ating marching orders. Sabi niya, in everything by prayer and petition with thanksgiving, let your request be made known to God. At lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Anong sabi sa verse 7? At ang kapayapaan ng Diyos and the peace of God na hindi kayang maunawaan, hindi mo maintindihan. Nagkakagulo, nakakulong. Sumusunod ka kay Lord, may problema ka sa pera, mayroong kang relasyon, nagloloko anak mo, nagloloko asawa mo, and yet you know what's happening. You have peace. Anong tawag sa mga pagano doon? You're crazy. May kapayapaan ka, ang gulo-gulo nung nagpapanik na yung mga tao. Why? Because you know God's in charge. Yung ba mapepake mo yun? Kahit anong sigaw ng pastor dito, kung hindi totoo sa buhay mo yan, hindi yan totoo. At sabi pa ni Pablo, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. I have learned to be content. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang masagana, natutuhan ko na ang sikreto kung paanong masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o magutom, ang masagana o maghirap. Ang lahat na ito, I can do all things through Christ who strengthens me. Yung passage na yon, ang lahat ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yan ay verse na madalas ginagamit sa prosperity gospel para makuha natin yung makasariling kagustuhan. But that verse applies to trials. Para makasunod ka sa Panginoon sa gitna ng paghihirap, I can do all things. Magagawa akong lahat sa gitna ng paghihirap. Number 2, pragmatism. So unang dahilan ng ating pagdududa, pagkalito, ay mga pagsubok na hindi natin ibinabangga sa Biblia. Number 2, makamundong pag-iisip o yung tinatawag na pragmatism. Ano ba yung pragmatism? Paliwanag natin. The doctrine that claims practical consequences are the criteria of truth, knowledge, meaning, and value. Yung pragmatism o yung makamundong pag-iisip, ito yung doktrina na nagsasabi na ang resulta o yung mga panlabas na resulta o success ay ang basihan ng katotohanan, karunungan at ng kabuluhan. Pag maayos, maganda, ibig sabihin totoo. Sa Kristiyano, hindi ganun. Kahit magulo, kahit hindi maayos, kahit nagagapi, in Christ, lahat yan ay maayos. Kung hindi lahat ng disipulo, hindi ba lahat yan pinatay? Talunan sila?
Si John the Baptist, pinutulan ng ulo. Ano? Pag sa pragmatism, pag napugutan ka ng ulo, talo ka. Tama, mali? Yan yung makamundong pag-iisip. Hindi ganun ang ating paliwanag. Sa Kristiyano, hindi basihan ang pera, ang success, ang yaman. Ang basihan ng katagumpayan sa Kristiyano ay ang pagsunod. Hindi resulta. Sumunod ka o hindi. Pag sumunod ka, ang resulta ay nasa kamay ng Diyos. Ipinako ang ating Panginoon. Namatay. Nasaan ngayon ang Kristyanismo? It's all over the place. Why? Iba ang basihan. Ngunit ang pag-iisip ngayon ng mga tao, pragmatic. At tayo mga Kristiyano ngayon na nagsisimba sa CCF, pag may problema ka, sinasabi mo, hindi totoo ang sinasabi sa Bible. Sapagkat di ako nagkapera at hindi na-solve ang aking problema. Magbasa ka ng Bible. Ang ating mga ninuno sa pananampalataya, 90% kung pagbabatayan mo ay makamundong pag-iisip, pragmatism, lahat sila natalo. Pero lahat sila ay nagwagi. Hebrews, di ba? The faith chapter. Walang ginawa si Jesus, sabi siguro ni John the Baptist, upang talunin ang Roma, ang mga pagsakop. Nung siya ay gusto ng gawing hari, ito kanyang tinanggihan. Wow, ayan na Lord, gagawin ka ng hari. Isa nagpakain siya eh. Tinanggihan niya, sapagkat gusto niya, dapat mamatay muna siya. Iba ang takbo ng isip ng Kristiyano. Pag naging makamundo ang pag-iisip mo, sa dami ng pinapanood mong pelikula, kasi sa pelikula, bida, nadihado, nanalo, all in 2 hours. Tayo hindi ganun. Mahaba. Baka mamaya, inalis na tayo ni Lord, ang pagbawagi ay nasa dulo pa. In fact, sa Kristiyano, pag ikaw ay sumusunod sa gitna ng paghihirap, normally yun ang definisyon ng matapat na alagad ng Diyos. Pero si John the Baptist mismo ay nalito sapagkat nagkaroon siya ng makamundong pag-iisip. Kahit panandalian lamang. At muli, ito isang nakakapagbigay ng comfort sa akin na kahit pala si John the Baptist, nalito kahit naudlot, natisod ng konti si John the Baptist. Ikaw ba talaga, Lord? Baka naman di ikaw. Baka nagkamali ako. Ang ating katotohanan ay iba. Para ka nanonood ng 3D. Di ba pag nanonood ka ng 3D, binibigyan ka ng salamin? Ano mangyayari pag nanonood ka ng 3D, wala ka ng salamin? Maduduling ka. Ang ating pananaw ay dumadaan sa Bible. Ang basa natin sa nangyayari, sa relasyon, sa mga sitwasyon, is through the Word of God. Kaya kung ang isip mo hindi lublob sa salita ng Diyos, ang basa mo mali. Talagang magiging pragmatika o makamaterial o praktikal. May namatay ba na nanalo? Oo, all over the Bible. Meron bang panalo na mahirap? Yeah, the Lord Jesus Christ. Homeless. Dapat turuan mo yung sarili na ganun ang mag-isip. At yan ay nakukuha lamang sa masusing pag-aaral ng salita ng Diyos. Iibahin mo. Kaya nga sabi, faith comes by hearing. At sabi ni Josue, sabi kay Josue ni Moses, you must meditate on God's word, how often? Day and night. Kasi iba ang takbo ng isip natin eh. At pag ang isip mo ay makamaterial, makamundo, kahit sabi mo Christian ka, nagsisimba ka, pero hindi ka babad at lublob, iba ang basa mo, malilito ka. Sabi sa 1 Corinto 2:14, sapagkat ang taong pinapanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila. Kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual, and that is the Word of God. You must be immersed in the Word of God. Kung ikaw ay lublob sa salita ng Diyos, kung nag-aaral ka ng salita ng Diyos, araw at gabi, nagme-meditate ka ng sarili mo, alam mo, makikita mo, iba ang responde mo sa mga nangyayari sa'yo. Magkakaroon ka ng kapayapaan na hindi mo malirip. Hindi ko sinasabing hindi ka malulungkot, hindi ka malulumbay, pero matibay ka, hindi ka bumibigay. Tumatayo ka, matisod ka man, ma-depress ka man, kinabukasan nakatayo ka agad. You cannot fake that. Sapagkat that is from the Word of God and through the Holy Spirit. Ngayon, kung lahat ng hinahanap mo sa Christian life, no problem, may problema. Prosperity gospel yan.
yung mga disipulo ni Jesus, nung namatay na si Jesus, nag-iskapuan at sila ay nalito, nagduda sapagkat namatay ang Mesiyas. Doon sa road to Emmaus, sinabayan ni Jesus yung kanyang mga disipulo at anong ginawa? Nag-Bible study, beginning with Moses, ipanilawanag niya, di ba ganyan nga mangyayari sa Messiah? At sila ay nakaunawa. Nag-Bible study sila. Ba't kayo nabibigla na namatay ang Messiah? Di ba mula kay Moses, patinuro na sa inyo, the Messiah will suffer death for mankind. Ang ating katotohanan ay ang salita ng Diyos. Kaya ang mga Kristiyanong ignorante sa Biblia, malamang malilito. At sundan natin ang ehemplo ni John the Baptist sapagkat nung siya'y nalito, ang sunod niyang hakbang, siguro kung hindi siya nakakulong, siya mismo pupunta kay Jesus, Lord, nakakalito. Di ba tayo yung bida? Bakit po tayo inuusig? Pero dahil nakakulong siya, pinapunta niya yung kanyang mga disipulo. Last, so sabi natin, ano yung mga bagay, mga dahilan kung bakit ang isang Kristiyano nanghihina, nagdududa, nagda-doubt, pagsubok, makamundong pag-iisip, at pangatlo, tuloy sa lahat, pagkainip. Pagkainip. Yung mga anak ko, pag nagbabiyahe kami, lagi sinasabi, nandiyan na po ba tayo? Are we there yet? Dumating na po ba tayo? Dad, nandun na. Dad, malapit na. Every 2 minutes. Ang ating biyahe bilang mga Kristiyano ay isang mahabang biyahe. Hindi natin alam yung kung kailan tayo dadating sa destinasyon, kung kailan babalik si Jesus. Ngayon, kung tumingin ka sa gitna ng paglalakbay, ba't ganito? Magulo, madilim, malilito ka. Huwag kang mainip sapagkat ikaw ay dinadala ng Diyos sa isang paglalakbay na kanyang kontrolado. Yung pasimula sa iyong pagsilang, pagkakakilala kay Lord, sa iyong pagbabanal o sanctification, at sa paggaganap na iyong pananampalataya, kontrolado ni Lord yan. Dito ka, tumigil ka dito, Lord, ba't ang tagal? Saka ba't ang gulo? Ba't may pagsubok? Hinuhubog kita naiinip ka. At sa tagal ng pagsubok, naiinip ka na, nanghihina ka na. Ako din, tinatanong ko yan, Lord, bakit may pagsubok? Hindi mo patapusin. Pastor na nga ako Ako na ang pinakabanal. Sabi ni Lord, ayan, lalo ko pang patatagalin. Pag sinabi mo kay Lord, Lord, parang sobrang tagal naman yata nung pagsubok ko. Parang sinasabi mo, Lord, parang nakalimutan mo, hindi mo alam yung luto na kailangan. Nagluto na ba kayo ng nasunog na? Di ba? Ibig sabihin, nakaligtaan mo. Di ba? Minsan nagluto ako ng itlog, nasa Amerika ako, yung buo, nilagay ko sa microwave. Nasubukan nyo na bang gawin yun? Alam nyo ang nangyayari? Sumasabog. Sumasabog pala yun. Subukan nyo. Mga bata, subukan yan. Ang Panginoon, pag nilagay ka sa apoy, sa pagsubok, sa mga bagay na hindi mo naunawaan, nakabantayan. Hindi hihigit ng 2 segundong mas mahaba at hindi iinit sa 1 degree na init na hindi niya control. Everything is perfect. So kung nasa pagsubok ka pa ngayon, ibig sabihin ni Lord, EJ, hindi ka pa luto. Makunat ka pa. At pag sinabi mo, hindi Lord, okay na ako. Ayun, lalo kang didisiplin. Tanong ko sa iyo, sa tingin mo yung pagsubok mo ay nakakabuti sa iyo? Siyempre, di ba? Sino mas maalam? Ikaw o ang Panginoon? Of course, it's the Lord. Pero naiinip tayo. Ngunit kahit yan nauunawaan ni Lord yan, yan ang gusto ko kay Lord Masyado siyang maunawain. Alam mo kung bakit? More and more, pag ikaw ay Kristiyano, naglilingkod ka kay Lord, hindi dahil sa takot, no, pag hindi ko ako sumunod, hindi ko siya pinaglingkuran, baka ako'y kanyang hatawin. Hindi. Alam mo, more and more, as you learn the Bible, gusto mo maglingkod kay Lord dahil sa kanyang kabaitan. Nakapaglingkod ka na ba sa mabait na boss? At sa malupit na boss? Bossing? Yung malupit na boss, sumusunod ka pag nakaharap lang siya. Pero yung mabait na boss, ang takot mo ay mawala yung kanyang pabor sa'yo dahil napakabait niya. Hindi po ba? That's God. I want to serve God kasi mabait siya. Kaya minsan sinasabi natin, Lord, tapusin mo na yung aking problema. At ito ay
panaghoy ng napakaraming mga Kristiyano throughout the ages. How long, O Lord? Naku, napakaraming verses. Sa Psalms, lalong-lalo na. Sabi nga sa pahayag, ubos lakas silang sumigaw. O Panginoon, makapangyarihan, banal at tapat, huwag po ninyong patagalin. How long, O Lord, ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin. So, ang pagkainip ay natural, pero bring it to God and trust Him. Pagtiwalaan mo siya. Meron nga akong kaibigan na sabi, yung pagsubok ko, ang tagal-tagal na. Yung akin trial, ang tagal-tagal na. Sagot mo, pinakasalan. Sabi ko, may tanong ako sa iyo. Kung yung pagsubok na yan ay hindi tinapos ni Lord sa buhay na ito, kundi gusto niyang gamitin ang iyong buhay, na bilang patotoo, na ang Kristiyano susunod, kahit hindi matapos ang problema. Ang Kristiyano susunod, hindi lamang dahil tatapusin ni Lord yung kanyang problema. Lord, I will obey you. Kahit ikamatay ko ang pagsunod, I will obey you. Kasi maraming Kristiyano, Lord, susunod ako 2 years, ha? I give you 2 years. Pag hindi, ayoko na, ha? Iwanan ko na yan. Pero nakakita na ba kayong Kristiyano sumusunod? Kahit hindi nasosolve ang problema, year after year after year? Huwag kang mabibigla pag ginamit ka ni Lord. That's faithfulness. Hindi naiinip. Sapagkat ang pagsunod, ang punteriya ng buhay niya. Hindi solusyon ang kanyang problema. That's the Christian that will honor God's name. Pero okay lang na umiyak ka. How long, O Lord? Marami sa atin, habang tayo lumalaon bilang mga Kristiyano, sinasabi natin, Lord, bumalik ka na. Bumalik ka na. Yung mga pagano, i-wipe out mo na. Kunin mo na kami. Yan ay panaghoy ng mga Kristiyano na iinip. Mga tunay na Kristiyano. Sabi sa 2 Pedro, si Kristo ay nangakong darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin nagbabago. So maraming naghahanap sa pagbabalik ni Kristo. Pagkainip. That's natural, pero again, go to Christ. At ano ang reaksyon ni Jesus doon sa pagdududa ni John the Baptist? Ito na, magtatapos na po tayo. Sabi ni Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong narinig at nakita. Ito yung tugon ni Jesus doon sa pagdadalamhati at pagdadalawang isip ni Juan. Sinabi, kasi ang pinapunta ni Juan the Baptist, yung kanyang mga disipulo. I-report nyo yung nakita nyo. Nakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga ketongin. You know, alam nyo kung saan nanggaling yun? That's the prophecy. That's from the Bible. Di ba sabi sa lumang tipan, pagdating ng Messiah, the blind will see, the lame will walk, the lepers are cleansed. Sabihin nyo, nakita nyo yan. Go back to the Bible. Sabi mo, yung sinabi sa Bible, yun na nangyayari. At yan ang dapat gawin ng mga Kristiyano. Yan ang response ni Jesus. At yan ang response. EJ, bumalik ka sa Bible. Di ba pastor ka? Yes, sir. Naghihirap ka? Yes, sir. O basahin mo yung mga buhay ng mga ginamit ko. Katulad din ng buhay mo. Wala pa. Yan dinadanas mo, wala. Wala. Pero may mga pagsubok din. In fact, dito sa kabanata na to, itong sagot ni Jesus doon sa mga disipulo ni John ay nakadetalye sa Luke 7, yung version ni Luke dito sa pangyayaring ito. Ano? Sa Luke 7:19. Nakadetalye yung tugon ni Jesus kay John the Baptist sa kanyang pagdududa. Ito po, sa Luke 7:19. Pinapunta sila ni Juan sa Panginoon upang itanong kung siya na nga ang pinangakong darating at kung maghihintay pa sila ng iba. Lord, parang hindi nangyayari inaasahan namin. Ikaw na nga ba? O baka hindi ikaw? Pagdating doon, sinabi nila kay Jesus, pinapunta po kami dito ni Juan na tagapagbautismo upang itanong kung kayo na nga ang darating. Maghihintay pa kami ng iba. Yun yung pagdududa. Nang mga sandaling yan, at that very hour. So si Jesus, ang ginawa niya, nag-create siya ng special miracle para ipakita sa mga disipulo ni Juan the Baptist so that disciples can report to John. Special session. Direct evidence. Ang direct evidence natin ito. Sa paghihirap mo ba, may nasasagip? Sa pag-uusig sa simbahan, may nasasagip? Sa pagpapatotoo mo ba sa iyong mga sacrifice, is God glorified? That is the evidence. Kaya't sinabi niya sa mga sugo ni Juan, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya, inyong nakita at narinig. Na-fulfill ang Old Testament from the Bible. Nakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumininis sa mga ketungin. Nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at pinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. When you start obeying God, pag nagsimula kang sumunod
sa Panginoon. At nagsimula kang pumunta sa Bible pag nakakalito na yung mga situation. Pag sinabi mo sa sarili mo, Lord, paglilingkuran kita, kahit yung asawa ko ay ganito ang ginagawa sa akin, kahit yung anak ko ay nagre-rebelda, kahit ang aking pananalapi ay nahihirapan, I will worship you. Humanda ka, God will use your life. Sapagkat yung reaksyon na yan, diyan napapanganga ang mga hindi mananampalataya. Kung ikaw ay maganda ang buhay, Kristiyano, nagpatotoo ka, siguro ay meron mga maniniwala. Pero pag nakita ng mga tao sa kabila ng paghihirap mo, pagsasakripisyo, mahirap na pagsunod, nagpupuri ka pa rin, they will say, pag may problema yan, lalapit sa iyo, anong meron ka? Anong meron ka? Maaaring pinagtatawanan ka niyan habang sila'y wala mga problema sa opisina, ano? Yung mga kasama mo. Pero pag nakita nila na meron kang kapayapaan, meron kang kumpiyansa sa Lord, sumusunod ka sa kabila ng pagsubok sa iyo, pag nagka-problema yan, lalapitan ka niyan. Pabulong. Anong meron ka? Ba't meron kang kapayapaan na hindi mapaliwanag? God will use you. So, si John the Baptist, matapos nitong pagdududa na to, next week makikita nyo, naka-recover siya. Sapat na sa kanya. Sapagkat nung bumalik yung mga disipulo, sabi ni Jesus, tingnan mo daw ang nangyari. Yung mga sinabi sa lumang tipan ay nangyayari. Ang bulag ay nakakita. Ang ketongin ay luminis. Ang mga patay ay nabubuhay. Na sinabi sa Isaiah, na gagawin ng Messiah. Kahit siya ay inuusig, kahit ikay nakakulong, kahit naghihirap ka, yan ay nangyari at ito'y naging sapat kay John the Baptist para siya ay makatayong muli. Sapagkat sa mga susunod na talata na pag-aaralan natin next week, makikita mo, idineklara ni Jesus na si Juan de Bautismo ay isa sa pinakamagiting o ang pinakamagiting na propeta na nabuhay sa kasaysayan ng mundo. That's John the Baptist. Nagduda ba siya? Yes. Gumewang ba siya? Yes. But pumunta siya kay Jesus, listen to His word, at siya'y nagamit. Tayo rin. Maghanda kayo mga kasama. Ako tingin ko malapit nang bumalik si Jesus. Ang dilim na eh. Parang dumilim nga dito. Parang dumilim. Hindi ko na alam eh. Hindi ko na alam kung paano ang simbahan. Matatakpan ng kadiliman. Buksan mo lang ang computer mo, buksan mo lang ang TV mo, puro dilim na eh. Kaya yung youth dito sa CCF, Tagalog Service, nakita ko yung youth camp nila, talagang manakatuon sa salitaan ng Diyos eh. Talagang makikita mo. Sa kabila ng kanilang mga nakaumang na mga tukso, sa internet, sa musika, talagang yung salita ng Diyos, hawak, itong mga batang to. Itong youth ng Tagalog Ministry, tingnan nyo mismo, puntahan nyo. Sapagkat tinuturuan din sila ng salita ng Diyos. Verse by verse. Kaya ang salita ng Diyos ay totoo. Ako, di ba, alam niyo naman history ko, di ba? Dati ho akong lasinggero. Dati ho akong nagte-take ng drugs. Kaya ganun na lang ang galit ko pag nagpipreach ako eh. Patotoo yan eh. This works. Sapagkat ang salita ng Diyos ay parang tabak na doble ang talim. Huwag tayong magduda. Pumunta tayo kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita at mapapalwalhatian natin ang kanyang pangalan. Tayo po'y manalangin. Lord, we thank you so much for your word. Salamat po sa ehemplo ni John the Baptist. Salamat po, napakatotoo ng Bible na hindi kami perfect, ngunit kami po ay inyong inuunawa at pinalalakas. Sana, Panginoon, bigyan niyo po kami ng pagkagutom sa salita ng Diyos para hindi kami malito at magduda. Sana, Panginoon, unawain namin na kung pababayaan namin ang pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos, kami nga po ay malilito sa mga pagsubok, kami magkakaroon ng makamundong pag-iisip at kami maiinip. Ngunit kung kami ay lublob at babad sa salita ng Diyos, kami magkakaroon ng kumpiyansa at kapayapaan na kahit kami hindi namin maunawaan. At yan, Panginoon, ang pinakamatinding patotoo sa mundong nakatingin sa amin. We love you, Lord, and we thank you that you're in control of our Christian lives. Thank you for dying for us on the cross and saving us. May you glorify your name to our church. In Jesus' name we pray. Amen.